Gospels. Alam niyo po yung four Gospels po, yun yung good news. Matthew, Mark, Luke, and John. Ibig sabihin po, ang apat na disciples po na ito ay nakita nila. Witness po sila sa palaspas, sa triumphal entry ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya po, very, very credible po talaga ang momentous event na ito. Sa totoo po, akala ko nung bata ako, simula, pag nagpalaspas na, di ba, sa isang linggo, pagkabuhay, akala ko po package yun. Akala ko package siya na, ay, ito talaga ang unang-unang embokada ng mahal na araw. Di ba, ganun po, Pero mali po pala. Sa Biblia po, wala po talagang sinabing Holy Week sa Bible. Wala pong sinakulo, salubong, yung Lenten season, wala pong ganun. Ang sabi lang po sa Bible, meron lamang Feast of the Lord. Tandaan natin na. Sabi ng Panginoon, nasusuklap siya sa ating mga piyesta. Kasi yun pong piyesta niya, hindi natin tinututukan. Alam niyo po, kapag ang ipinapractice natin ay makikita sa Biblia, approve kay Lord yun. Kapag po hindi makikita sa Biblia, hindi po approve kay Lord yun. So, ang mahal na araw po ay naglalaan sa Passover. Pagkamatay, yung paglalat niya sa lupa, at yun po kanyang pagkabuhay. Ito po yung mahal na araw na tinutukoy sa Biblia. So, iba na po yung maintindihan natin, Kasi po parang po tayo ay hindi nagbubulumihanan o nalilito. Kaya po ang palm branches po, ang araw sa palaspas po, ito po yung simbolo ng tagumpay. Ito po yung simbolo ng triumph. Kaya nga po, pero po alam niyo po ba na bago pumasok ang Panginoong Jesus at bago ibagay pa yung palaspas, 520 years na po ginagawa ang Passover. 520 years na. May Passover na talaga, may mahal na araw na talaga, o Passover na tinatawag. So imagine, hindi talaga siya package deal, hindi siya magkasama. Ginagawa po ito po mga devotee po yan pupunta po yan sa Jerusalem. So kailan nagsimula ang Passover? Ito pong Passover, nagsimula po 520 years ago sa panahon pa po ni Moses. Si Moses, di ba? Sabi po sa Exodus 12:1-13, sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na may makita kong pahid ng dugo ay lalampasan ko at wala pinsalang mangyayari sa inyo habang pinarurusahan ko ang Ehipto. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. 520 years po, bago magkaroon ng palaspas, meron na po yan. Imagine po ninyo, ito po yung pumamatay sila ng tupa. Tapos po, ibabahid po nila sa pintuan nila. At pag dumaan po ang anghel na pumamatay, sila po ay lalampasan. Ganun rin po sa buhay natin. Kapag po meron pong dugo ng Panginoong Jesus na nakapintura sa ating puso, sa ating buhay, tayo po'y nilalampasan ng kapahamakan ng kamatayan. Amen? Yun po ang kanya pong napakagandang simbolo. Pero alam niyo po ba na nangyari po ito, ang date po kasi sa Hebrew iba Nangyari po ito ng Nisan 14. Nisan 14 po, yan po yung unang buwan sa buwan ng Hebrew. Nisan 14. At alam niyo po ba na 520 years after din po, eksaktong Nisan 14 din, doon din namatay ang Panginoong Jesus. Pwede po ba na ang pangyayari na 520 years apart mangyari sa isang specific na araw? Aksidente? Hindi. Tinalaga ng Panginoon. Sabi po sa 1 Corinthians 5:7, get rid of the old yeast so that you may be a new unleavened batch as you really are, for Christ, our Passover lamb, has been
sacrifice. So, mamaya makita natin, ano po ba talaga ang kahalagahan nito? Tingnan niyo po ha, ito po yung unang Passover, yung pumatay po sila ng tupa. 14th day of Nisan o Nisan 14. Namatay ang Panginoong Jesus, Nisan 14 din po. Yan din po ang kasabayan ng mga Noah's Ark. Kasabayan po yan ng marami pang itinalagang panahon ng Panginoon. Pwede po ba natin patayin yung ilaw sandali as we watch this video? To further understand kung anong nangyari lang. Pakita po natin sa ating main verse in Marcos 11, 1 to 11. Basahin po natin ang sabay-sabayan po. Narating ni na Jesus ang mga bayan ng Bethphage at Bethania, malapit sa may bundok ng mga Olibo. Nang malapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang dalawang mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok na pagpasok, makikita ninyo ang isang batang asno na hindi pa nasasakyan binuman. Kalagan ninyo iyon at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinalagan iyon, sabihin ninyo iyon ay kailangan ng Panginoon at ibabalik din niya agad. Kaya tumakat ang dalawang alagad at nakita nga nila ang batang asno sa tabi ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Nang kinalagan na nga nila ang hayop, tinanong sila ng nakatayo roon, bakit ninyo kinakalagan yan? Sumagot sila gaya ng biri ni Jesus at hinayaan na sila umalis. Dinala nila kay Jesus ang batang asno. Matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal ay sumakay si Jesus. Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang iba na may pumutol ng mga madahong sanga ng kahoy at iyon ang kanilang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumigaw ng ganito, purihin ang Diyos! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang malapit ng itatag na kaharian ng ating amang si David. Purihin ang Panginoon sa kataas-taasan. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Tiningnan niya ang lahat ng bagay doon at gumabi na, lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ng 12. Tayo po'y panandali ang iyong makuha at mga Lord, maraming pong salamat o God sa inyong salita. Maraming pong salamat o God sa inyong dakilang gawa. Father God, right now, Lord God, humingi po kami ng wisdom, Lord, ng knowledge, ng understanding, Panginoon, upang tunay na maunawaan ng kahulugan ng iyong salita, upang tunay na maipamuhay namin ang katagumpayan ng Panginoon, ng kanyang ginawang sakripisyo, ang katagumpayan ng dugo ng Panginoon ay may-apply namin sa mga buhay. Lord, right now, Lord, katagpuin mo po ang bawat isa, O God. Ikaw ang magpaliwanag sa bawat isa, O God. Ikaw ang magbukas ang puso, isip, tenga, mata, Lord God, sa iyong katotohanan. At kayo ang inyo pong likod, Lord God, ay gamitin ninyo, O God. Itago niyo po ko sa inyong likuran, O God. Hayaan po ninyo na lahat ng mamumutawi sa aking bibig, Lord God, ay tunay na nasasalita, Lord, na nagmumula lamang sa inyo. Lahat po ng ito ang aming salot na langit sa pangalan ni Jesus ang lahat ay nasabi na. Amen. Ang ating po pag-uusapan ngayon ay binamagatang ang pagbisita. Ano po ba ibig sabihin ng pagbisita? Dalaw. Pag may sakit, binibisita. Kapag may nililigawan, binibisita. Tama? Ang ganda ng ngiti ni Mami, namin bumisita sa'yo noon. Binibisita. Kapag hindi na nakikita sa isang tipon, papupuntahan mo, bibisitahin mo, tatanungin mo ano bang problema. So, kung sabi po, lumakad ang Panginoon mula nakarating sila sa Bethany, papunta sa Bethphage, papunta sa Mount of Olives. Alam niyo po, di po ba? Alam naman natin na ang Panginoon ay mahilig maglakad. Inaabot sila ng araw at linggo. Naglalakad, ano po? Pero bakit ngayon? Bakit kailangan niyang sumakay? Nasakay siya at hindi lang sa basta sa isang
isang hayop, kundi sa isang asno. Sa wilderness nga po ano po sila 40 years po, di ba? Madalas, sasabihin ng Panginoon, sandali, huwag mo munang sasabihin na ako ang Panginoon, hindi pa dumarating ang panahon ko. Tama, sasabihin ni Lord, my time has not yet come. Pero ito, pinayagan po ng Panginoon na ideklara na siya ay Diyos. Alam niyo po yung pagwawagay-diway ng palaspas, tsaka yung paglagay ng palaspas sa baba, yung pong paglalatag ng mga cloak o balabal sa asno at saka sa lupa, is a sign po na inirerespeto na ang isang hari. Yun po ang sign nun. So pag pinagwagay-way mo to, nirerespeto mo si Lord, inideklara mo yung tagumpay niya. Ganoon po. Ganoon din po ang paglatag nito. Pero, bakit nga siya hindi naglakad? At bakit nga siya kailangan sumahay? At hindi lang sa kung saan hayop, kundi sa isang asno. Alam niyo po, noong ilang panahon, kapag ang isang hari ay sumakay sa isang asno, siya po ay nagpapahayag ng kapayapaan. Kapag po ang isang hari ay nakasakay sa kabayo, siya po ay nagpapahayag ng digmaan. Amen? So yun po ang dahilan kung bakit po ang Panginoong Yesus sa kanya pong lowly at humble na buhay, kahit po siya po ay isang hari at isang Diyos at makapangyarihan sa lahat, kinailangan niya pong gumamit ng isang asno para ipakita ang kanyang humility at ipahayag sa ating lahat na siya ay dumating para sa kapayapaan. Dahil ang Panginoong Yesus ay ang hari ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. Yung pong asno na pinili ni Lord, yan po ay isang fulfillment ng isang propesya na naman na 520 years rin pong nangyari. Imagine, isang propeta ang magsasabi na may darating na hari na nakasakay sa asno, and yet after 520 years, mangyayari eksakto kung paano sinabi ng Panginoon. Napakagaling po ng ating Panginoon. Alam po, hindi po matatawaran ng kanyang talino at ang galing. Ang sabi po in Zechariah 9:9. O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan. Pagkat dumating na ang iyong hari na matagumpay at mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siya may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. Isang balakas ang and yet, alam niyo po ang propesya hindi mabilis mangyari. Imagine niyo po yung mga sinabihan ni Zechariah nito, di po ba? Hindi naniwala. Tingnan mo, patay na siya, hindi pa nangyayari ang propesya niya. Pero ganun po ang nag-work ng prophecy ng Panginoon. Time will tell and time will prove the faithfulness and the truthfulness of the Word of God. Kaya po, praise God, nangyari. Ang asno po na ito ay 4 years old pababa dapat. Cute na, alam niyo po ba na ang lahat ng asno ay meron pong cross sa likod? Di ba? Grabe talaga si Lord. Totoo yan, humanap ka ng asno na walang cross sa likod, mahihirapan ka. You will fail. Kasi nga po, hindi ko aksidente. Di ba? Ang lahat ng nagmamahal at nakakaunawa at nakakaalam ng plano ng Panginoon, alam na walang aksidente sa Panginoon. Even His creation. The creation speaks the glory of the Lord. So, imagine mo po, no, lahat ng asno ay may cross sa likod. So, sabi nga po, the Lord came in peace sa kapayapaan. Sabi po, tingnan niyo sa Zechariah 9, chapter 10. Doon tayo sa chapter 10, ha? Tingnan niyo po, ha? Kung paano po siya nagsasabing para siya sa kapayapaan. Ipapaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim. Yung mga pandigmang karwahe po, yan, ha? Gayon din ang mga kabayong pandigma. Pagkat paiiran, ang panudla ng mga mandirigma ay mawawala. Alam niyo po yung panudla? Yung
may araw dito, tapos yung pong pantusok sa dulo, yun po yung panudla. Ibig sabihin, pag nawala yung panudla, kahit tirahin po si Michael, hindi mo siya mamamatay. Hindi tatarak sa puso na yan. Walang panudla eh. Lagyan natin ang panudla. Oh, tapos na. So, may po kami na panudla ng mga mandirigma ay mawawala. Pagkat painiralin niya ay pagkakasundo ng mga bansa. Hangganan ng kaharian niya ay dagat magkabila, mula sa ilog Euphrates hanggang sa dulo ng lupa. So, yun pong effort ni Lord, yun pong plano niya na sumakay ng asno, it was a declaration of peace. It was a declaration of peace for humanity, salvation, ano po. At yun naman pong ginawa ng tao was a recognition of His kingship and deity. Yan po ang ginawa ng mga tao. Ang sabi po narinig niyo, ano, sabi yung isang pari, sabi niya, Rabbi, pahintuin mo sila. Sabi niya, di ba? Bakit? Ayaw kasi nila ng gano'n eh. Ano? Ang sabi ng Panginoon in Lucas 19, verse 40, sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato ang sisigaw. Naniniwala po ba kayo na kayang sumigaw ng bato? Amen. Alam niyo po, kapag po walang magpupuri sa Panginoon, hindi po mauubusan ng magpupuri sa Panginoon. Bakit? Tayo po ang creation mismo ay nagpupuri sa Panginoon. Ang sabi po in Matthew 21-16, sinabi nila kay Jesus, naririnig po ba ang sinasabi nila? Ang tugon ni Jesus, naririnig ko. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Pinalalabas ko sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuhing bata ang wagas na papuri. Kaya po alam niyo po, kung meron lang tayong spiritual ears, baka yung bawat iyak ng bata, praise the Lord, glory to God, Jesus is King. Alam niyo po yun, hindi pa lang natin lubusang nauunawaan. Ganun po kadakila ang Panginoon. Mga kapatid, kung hindi ka po magpupuri sa Panginoon, sa mga oras na ito, kung sa ating awitan hindi mo nadarama, kung ang mga pagsayaw ikinakahiya mo, ang pagtaas ng kamay, ang pag-awit para sa Panginoon, hindi magkukulang ang gloria ng Panginoon. Amen? Pagpat ang gloria ng Panginoon, hindi na kailangan. Kung hindi ka aawit, magtataas ang kamay, hindi ka sasayaw, ikaw ang nawawalan. Nawawalan ka ng pagkakataong magpuri sa Diyos na makapangyarihan. Dahil hindi lahat ng tao binibigyan ng pagkakataong makapagpuri sa makapangyarihan Diyos. Huwag nating hayaan na tayo ang mawalan. Ang bawat kantahan, ang bawat papuri sa Diyos amang makapangyarihan, atin po siyang namnamin, atin po siyang i-enjoy, at atin po siyang purihin sa ating mga galawan. Amen? So, sabi nga po, basahin natin ito, napakaganda po eh. Ang sabi po sa mga awit, purihin si Yahweh, purihin ang Diyos nito kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang araw at buwan, siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit, siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gagawin. Siya ay may utos na ako kayo'y kilalanin. Kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Kanyang itinatag, kanilang kilalagyan. Hindi nagbabago, magpakailanman. Purihin niyo si Yahweh, buong sanlibutan, maging dambuhala nitong karagatan. Ulan na may yelo, kidlat pati ulap, malakas na hangin, sumunod na lahat. Pagpuri kay Yahweh, lahat ay mag-ukol, mga kabundukan, mataas na burol. Malawak na gubat, mabubungang kahoy, hayop na maamot mailap na naroroon. Maging hayop na gumagapang at mga ibon. Purihin siya ng lahat ng tao.
hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatanda tao, kaliit-liitan, sa ngalan ni Yahweh, magpuri ang lahat, ang kanyang pangalay, pinakamataas. Sa langit at lupa'y maluwalhating ganap. Siya'y nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang binuhat. Mga kapatid, purihin natin si Yahweh. Palakpakan natin ang ating Diyos sa Panginoon. Hindi magkukunan ang gloria ng Panginoon sa isang Kristiyanong tinatamad, sumayaw at tumawid para sa Kanya. Tayo po ang nawawalan. Sa oras na may pagkakataon tayo, hindi natin ibinibigay ang best natin sa Diyos na gumawa sa atin. Sa Diyos na may pahiram ng buhay natin. Sa Diyos na may plano maganda na kaligtasan para sa atin. Tayo ang nawawalan. Patingnan natin ang mga Israelites. Alam niyo po, ang totoo, noon pong patapos na, nang malapit kasi, sa Lucas 19, chapters 41 to 44, ano po, nang malapit na siya sa Jerusalem at natanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinamisan. Bakit ang saya-saya ni Lord? Pero bakit siya tumangis? Ilang beses umiyak ang Panginoon na nakalagay sa Biblia? Ilang beses? 2. Ito po yung isa yung binuhay niya si Lazarus at saka po ito pagkatapos ng triumphal entry. So tingnan natin ano po, nang malapit na siya sa Jerusalem at natanaw na niya ang lungsod at ito'y kanyang tinangisan, iniyakan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang ang araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan ka nila at iipitin sa kabila. Wawasakin ka nila at lilipurin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Hindi mo pinansin ang pagbisita sa iyo ng Diyos. Kaya tumangis ang Panginoon. So anong ibig sabihin? Bakit ang saya nila pero iniiyakan sila ng Panginoon? Alam niyo po, ang mga Hudyo po that time, they were afflicted po by the Roman Empire. So, ang feeling po ng mga Hudyo, ligtas na sila kasi Hudyo sila. Yun ang paniniwala nila. So, masaya nilang ikinakawayang palaspas dahil naniniwala sila na dumating na ang taong magliligtas sa kanila laban sa mga Romano. Hindi po dahil dumating ang Mesaya na magliligtas sa kasalanan nila. They were there for the wrong reason. The people of Israel was there celebrating for the wrong reason. Itinataas ang palaspas, nagbibigay galang sa hari, pero iba ang nasa isip nila. They believe that they are already saved kahit hindi naman. Ang pag-alay nila ng mga palaspas, walang silbi dahil mali ang kanilang dahilan. Amen? Mali ang dahilan. Tayo po mga kapatid, ano po ba talaga ang ating tunay na dahilan kung bakit tayo nasa simbahan? Tama po ba ang ating dahilan na maglingkod, magpuri, sumamba sa Panginoon, o dahil sinabi ng nanay mo pumunta ka, o dahil sinabi ng tatay mo pumunta ka, o dahil meron kang friend dito, o dahil meron kang dapat makapagsimba ka kasi palaspas ngayon para makapagsimba ka. Kailangan mawisikan lang ito ng holy water, nakapagsimba ka, okay ka na. Are we going to church for the right reasons? Tama ba
yung puso natin sa pagsimba. Tama ba yung pag-wave natin ng anumang parangal sa Panginoon? Dahil pwede natin i-wave lahat ng gusto natin i-wave. Pwede natin wikain lahat ng gusto natin wikain. Pero kung ano yung nasa puso natin, yun ang nakikita ng Panginoon. Amen? We need to be a church who's aware kung ano yung laman ng puso natin. Yung motibo mo, bakit ka ba sumasamba? Talaga bang sumasamba ka dahil gusto mong makilala ang Panginoon o dahil gusto mo ng kagalingan? Gusto mo ng blessing. Gusto mo ng pabor sa Panginoon. Gusto mong malaman ng mga tao na okay ka, mabait ka kasi nagsisimba ka. Pero ang tunay na dahilan, dapat ng bawat Kristiyano is gusto kong magsimba kasi gusto kong malaman yung karunungan ng Panginoon. Kasi gusto kong malaman kung ano pa ba yung kalooban ng Panginoon. Kasi gusto kong magpaturo kung ano ba yung ginagawa kong mali. Willing akong ipagpatama sa Panginoon. These are the right reasons kung bakit tayo dapat nasa simbahan. Not for anything else. Kagaya mo ng isang video na ito na makikita ninyo. The people here are there for the wrong sa ating mga sarili. Bakit ba tayo nasa bahay-sambahan ng Diyos? Talaga bang gusto natin na pumunta sa bahay-sambahan ng Diyos? Ano ba yung mga motibo sa likod ng mga action natin? Sabi natin kanina, kapag ang isang hari sumakay sa asno, siya ay pumupunta para sa kapayapaan. Kapag ang isang hari nakasakay sa kabayo, siya ay nandoon para sa digmaan. The first visitation of the Lord was meant to offer Himself as a sacrifice. 2 beses kong binisita ang Panginoon. Bisita. Ito pong unang pagbisita niya po is to offer Himself sa ating mga kasalanan. Sa pangalawang pagbisita, God will come back as a man of war. Mga kapatid, nakakatakot pong makita ang makapangyarihang Diyos na handa sa gera, na handa sa mga pandirigma para wakasan ang kasalanan. Sa pahayag po, in Revelation 19:11-16, tingnan po ninyo ha, pagkaraan nito ay nabuksan ng langit at nakita ko ang isang puting kabayo. Ako na lang po ang babasa ha, tingnan niyo po yung litrato. Pagkaraan nito ay nabuksan ng langit at nakita ko ang isang puting kabayo. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siya at pagdigma. Parang nagliliyab na aboy ang kanyang mga mata. At sa kanyang ulo ay mayroong maraming nakasulat sa kanya ang isang pangalan na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasungutan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Basahan ng dugo, nakasakay sa puting kabayo, nakapangtigma. Sumusunod sa kanya ay ang hukbo ng langit. Gusto niyo mo bang malaman kung sino ang hukbo ng langit? Sino po malaman kung sino ang hukbo ng langit? Ang hukbo po ng langit ay ang mga anak niya na inilagay ang tiwala at namuhay para sa Panginoon. Kayo po yan. Tayo po yan. Yan po ang hukbo ng langit. Yan ang hukbo ng langit. Diyan tayo sasakay. Makakasakay tayo kasi kasama po tayo sa digmaan na i-wage ng Panginoon laban sa kasalanan. Balikan natin. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. So kahit hindi ka marunong sumakay ng kabayo ngayon, kung tama ang relationship natin sa Panginoon, matututo tayong sumakay ng kabayo pagbalik ng Panginoon. May matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig. Gagamitin niyang panglupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito at sa mamamagitan ng tungkod na bakal, paaabusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos. Ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na mapagpatawad, ang Diyos na makapangyarihan na may puot. May puot ang Panginoon. Puot ito para sa
kasalanan. Kaya ayaw natin na tayo po ina-involve sa kasalanan. Bagaman tayo ay nagkakasala, bumabalik tayo sa Panginoon, humihingi ng tawad, and we try our best not to do it again. Amen? Kaya sibuay natin na ang apot po ng Diyos, nakalaan po yan para sa kasalanan. Nakasulat sa kanyang kasuotan, sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Balang araw po makikita natin yan. Amen. So, kakilakilabot, ano po? Sabi po dito, tingnan natin yung picture ulit And sabi ko in Hebrew chapter 10, verse 27 to 31, ang naghihintay na lamang sa atin ay kakilakilabot na paghuhukom at naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang pinanggalingang verse po nito is, kung nakilala mo na ang Panginoon at patuloy ka pang namumuhay sa kasalanan, kakilakilabot na paghuhukom at naglalagablab na apoy ang tututok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises batay sa patutuo ng 2 o 3 ay walang awang pinatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa tubong nagpatibay sa tipan, at lumait at nagpabanal sa Kanya at tumait sa mapagpalang Espiritu. Alam niyo po kung bakit sinasabi ito? Dahil po ang Panginoong Hesus ay Diyos. Amen. Diyos na makapangyarihan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Meron po kasing mga paniniwala na ang Panginoong Diyos ay tao lang, o ang Panginoong Diyos ay propeta lamang, at ang Panginoong Diyos po ay walang kapangyarihan, hindi kapantay ng Ama, at ang banal na Espiritu po ay hindi nag-exist. Yan po yung mga i-address ng Panginoon. Ang sabi po, sapagkat kilala natin ang nagsabi. Ang sabi ng Panginoon, ano po? Akin ang paghihiganti. Ako ang magpaparusa. Kaya po may mga sitwasyon tayo sa buhay na feeling natin kailangan natin ganyan, o feeling natin kailangan inabuse tayo, may nartrato, o inargabyado, gagantihan. Ang sabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Kailangan nga lang natin paghintay. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Mga kapatid, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng buhay ng Diyos. Kaya nga po hindi natin gusto na tayo po ay, ganito po yan eh. Bababa po ang Panginoon. At alam niyo po ba yung every knee shall bow and every word shall confess that Jesus is Lord. Narinig niya na yan. Ito po yan. Kasi po, kapag po nagkaroon ng rapture, hindi naman po siya makikita ng lahat ng tao. And kung second coming ni Lord, ito po, tinan niyo may mga gera na dyan. Ito pong second coming ni Lord, makikita po siya ng lahat ng tao. Lahat ng bayan, lahat ng lipi, lahat ng klase ng nilalang, makikita siya. At doon po sila luluhod. Mga kapatid, the age of grace is about to end. Malapit na pong magtapos ang panahon ng pagtanggap sa Panginoon ay simpleng pag-amin na ako'y tumatanggap, ako ay naniniwala sa Panginoon. The age of grace is about to end. Ang age ng grasya ay malapit na magtapos. Ano po yung ibig natin sabihin? Kasi po, pagdating po ng Great Tribulation, ang kaligtasan po is by works. By works. Ang ibig sabihin, kapag po, kunwari po ang Panginoon po ay dumating na sa rapture, ang mga mananampalataya po ay kinuha na, ang age na po yun ay tribulation. At sa Great Tribulation, masasave ka lang kung ikaw ay hindi magtatatwa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tignan niyo po sabi po dito, tignan niyo po, ito pong tribulation saints, these are the faithful children. Bakit? Faithful! Kahit tinurture, inilubog sa kumukulong mantika, pinugutan ng ulo, at tinanggalan ng daliri, hindi itinatuwa ang Panginoon. Mga kapatid, ang sakit noon. Ngayon po ang ganda ng pagtanggap sa
Panginoon. Sabihin mo lang na Diyos mo si Jesus at ikaw ay magpasakop at sumunod sa Kanya, save ka na agad. On this time period, kailangan talagang may pasakit. Tingnan po natin, ano po basahin natin. In Pahayag 7 to 9, pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na talastas. Mga kapatid, ang mga tribulation saints po o ang mga taong dadaan sa matinding paghirap, mag-wave rin ng palaspas sa panahon na yun. Ayaw mong mag-wave ng palaspas sa mga oras na yun. Ayaw ko na yan. Tama na yan dito. Hindi ko gusto hawakan yan. Bakit? Ito po yung mga taong napugutan ng ulo. Kasi nga po, hindi sila nakasama sa rapture. Bakit? Mali nga ang rason kung bakit nasa church Yun ang dahilan. Oo, nasa church pero naiwan. Ito po yung mga dumaan sa matinding paghihirap. Ang sabi po in Pahayag 7, chapter 13 to 17. Tinanong ko ang isa sa matatandang pinuno, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Ginoo, kayo po ang nakakaalam, ang sagot ko. Ang sabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ay isang kukup sa kanila. Kaya kung may maririnig tayong hindi na sila magugutom, may mag-uhaw, dahil sa Great Tribulation, walang tubig at pagkain. Gutom, uhaw ang mga taong daranas nito. Hindi na rin sila mabibilan sa araw, hindi mapapasok ang alamang matinding init. Dahil sa Great Tribulation, i-level up ang sikat ng araw. Kung ngayon hindi mo kinakaya ang init, sa Great Tribulation, malagay lang ang kamay mo sa ilalim ng araw, masusunod yan. Ganun po kahirap yung panahon na yan. Sapagkat ang kordero nasa gitna ng trono ay magiging pastol, siya ay gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mata. Kapag po natapos na yan, papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mata. Huwag na po natin hayaan doon pa mapawi ang ating mata. Hayaan po natin na tayo po ay magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Ito po ay, ano po ito? Blade, pang-ahit. Garote, ang tawag dyan, guillotine po. Tingnan niyo po ito ha. O diba, Coco Chanel. Uso. Maganda yung brand niya. Pero alam niyo po, meron na po nito. Binili na po ito ng United States. 30,000 po na nito. Hindi pa lang wala sila-distribute. Bakit magkakaroon ng ganito? Kung wala silang plano, kagaya ng sabi natin, tapat at totoo ang salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Biblia na may pinubutan ng ulo, doon sa Revelation, mangyayari talaga yun. Kaya mga kapatid, ayaw natin mabilang doon. Tama? Magpadama na tayo ngayon. Mag-confess na tayo ngayon. Tumanggap na tayo ngayon. Huwag na natin mabayaang magkaputol-putol yung katawan natin para lang magkaroon ng kaligtasan. Amen? Kaya po, napakabuti ng Panginoon. Bakit? Kasi nga po, tayo po ay merong pamana. Alam niyo po, sa totoo po, glory to God, hirap po yung nakakarinig ng ganitong mensahe. Kasi po ang sasabihin mo ay nakakatakot. Mainam nang matakot ka ngayon at magbago ka ngayon kaysa matakot ka sa Great Tribulation at doon ka pa magbago. Amen? Ligtas ka rin naman. Kaya nga lang, magpapagaway ka ng pagkalaspas, tapos may putol-putol sa katawan mo, although i-restore ka naman ni Lord, pero ang hirap po ng panahon na yun Ayaw na talaga natin siya pagdaan.
So, ang sabi ko, yung pahayag, baka sabihin niyo po na totoo po yan. Ang pahayag 24 to 6, at nakita ko ang mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita mo rin ang mga kaluluwa, mga taong pinugutan dahil sa pagpapatao tungkol kay Jesus. Nakasulat po, hindi po yan kwento-kwento lang o haka-haka. Nakita mo rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. So, tayo na hindi tama yung relationship ngayon, meron tayong idea. Alam mo, balang araw, hindi ka dapat tumanggap sa mark of the beast o hindi ka dapat sumamba sa demonyo. Talagang pipilitin mo na talagang sisikapin mo na wag i-deny si Lord. Sa mga panahon na yun, bakit may idea na tayo eh? Meron ng idea ngayon. Pero kailangan mong masabi ang mga mensahe na ganito. Bakit? Ang sabi ko sa Ezekiel 33:1, warn the people so that the blood will not be in your hands. Kung tayo po ay may mga kapatid, kamag-anak, mahal sa buhay, na hindi nakakaalam ng mga bagay nito at we don't care to tell them kung ano po yung kinakaharap ng panahon, ang kanila pong dugo ay malalagay sa ating kamay. Kasi nga po tayo po ang nakakaalam, pero hindi po natin sinabi. Ang hirap panibalain ng tao na darating na ang Panginoon. Ang dami na pong propesiyang nagaganap, pero hirap pa rin pong paliwanag ang tao. Why? Mahal na mahal natin ang buhay natin sa mundo eh. Mas mahal natin kaysa makasama natin ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang hindi tatalikod sa mga nanay, tatay, asawa, kapatid, at magkakaroon ng higit sa Kanya, hindi nararapat sa Kanya. Pwede bang mangyari yun na mas mahal mo pa ang Panginoon sa anak mo? Pwede. Pwede bang mangyari na mas mahal mo pa ang Panginoon sa trabaho mo? Pwede. Pwede bang mangyari na mas mahal mo pa ang nanay at tatay mo? Ang Panginoon sa nanay at tatay mo? Pwede. Pero hindi nga siya madali. Why? We have to die. We ourselves have to die daily. Yung mga bagay na mahalaga, mahal natin, kailangan natin ilatag sa paanan ng hindi aksidente na March 24, which is today, March 13, 2025, at March 2, 2026, magkakaroon ng blood moon sa panahon kung kailan pinalaya at iniligtas ng Panginoon ng mga Hudyo laban kay Haman sa pamamagitan ni Queen Esther. Today is Purim, and hindi aksidente na binigyan niya tayo ng blood moon on 3 consecutive years. Pag po meron ganito ang pinapakita ang Panginoon, may warning siya sa Israel. Hindi aksidente, mga kapatid. Kaya po kailangan natin ibukas yung ating mga puso at isipan. O masarap mabuhay sa mundo, pero mas masarap po sa piling ng Panginoon. Amen? Masarap po yung makasama natin ng Panginoon. Hindi rin sukat akalain na sa April 8 po, meron pong total solar eclipse na magkakaroon ng Alpha and Omega, the Aleph and the Tau sa United States. Nadadaan sa itong bayan ng pangalan ay Nineveh. 7 years ago, dumaan sa bayan na Salem o Peace. Remember naman, August 2017, ang dinaanan po ng mga bayan ay Peace, Salem. Tapos po, 7 years after, dumaan naman po siya sa bayan ng Nineveh. Ang ibig sabihin po ay warning. Nagwo-warning ang Panginoon. Maging bata ka man, maging teenager ka man na nandito, nanay o tatay, kailangan natin maunawaan, hindi biro ang kinakaharap ng sangkatauhan kung hindi siya tatanggap at maniniwala sa Panginoon Jesus, sa kapangyarihan ng dulo ng Panginoon Jesus. Napakabuti ng Panginoon dahil binigay niya sa atin ang great mystery of the Bible. Alam mo po yung great mystery of the Bible? Ito po yung tinatawag na
the rapture of the church. Mga kapatid, ang lahat po ng kwento ng Panginoon ay foreshadowing ng rapture ng church. Hindi mo makikita sa Biblia clearly, pero ang sabi ng Panginoon, itinago ko sa mga matatalino ang karunungan ko para yung tunay na nagsasaliksik lamang ang makakaalam. Malapit na pong mangyari yan. Tayo po ba ligtas? Tunay po ba ang dahilan natin kung bakit tayo nandito? Tunay po ba ang puso natin na handa tayong magpatama sa Panginoon? Handa natin iwan lahat ng mga pagkakamali natin because time is really, really short. Hindi natin alam kung mayroon pang next month, kung mayroon pang next year. Ang mahalaga, handa ka ngayon pa lang. Pag marami kang tinanong, handa ka na ba? Huwag muna, hindi pa. Ang laking problema po nun. Bakit? Kasi po, kung darating siya mamayang alas 3 ng hapon, anong mangyayari sa atin? Kung tayo po ay maiiwan, dadanas tayo ng 7 taong paghihirap, tapos po, kapag po tayo ay nagpalumpay at hindi natin itinagawa ang Panginoong Yesus, makakaakyat rin tayo sa langit. May hawak nga palaspas. Yung pangalawang palaspas. So, hindi madali at hindi biro. Ang sabi, na-perfect na po ng Panginoon ang kanyang misyon. Meron po, nakapunta na po siya dito sa kapayapaan. Ang pangalawa po niyang misyon sa pagbisita, ang pagbalik para mag-wage ng war sa lahat ng kalaban na. Tayo po ba ay kalaban ng Panginoon o mga tumanggap na sa Panginoon? Sabi po in John 12:47-50, ang salitang ipinahayag po ang hahatol sa kanila sa mga huling araw. Ang sabi po in 2 Corinthians 6:2, ngayon na ang kaukulang panahon. Ngayon na ang araw ng pagliligtas. Huwag tayong mapunta sa isang simbahan para sa maling dahilan. Dahil religyoso tayo, dahil kailangan makitang mabait tayo, o dahil magbibigay tayo para maluwalhati ang pangalan natin, o kaya dahil sinabi ng tatay, o dahil sinabi ng nanay, kilala na kailangan ganito, kailangan ganyan. Kailangan nandun ang puso na naghahanap, umiipig, nauuhaw at nagugutom sa kalwalhatian ng Panginoon. Mga kapatid, ang presensya ng Panginoon ay laging nandiyan. Ang problema, hindi po natin hinahanap. Ang problema, mas maraming mahalagang bagay sa buhay natin, including myself, na mas mahalaga pa sa presensya ng Panginoon. Lahat po tayo ay guilty. Ang sabi po in Pahayag 3:19-21, sinasaway ko at pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo at talikuran ang iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa buhay. Kung diringgin man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain kasalo niya. Mga kapatid, ang napakagandang balita po, yun pong iniwan ng Panginoong kapayapaan simula nang dumating siya, is dala-dala pa rin po natin ngayon. It is still an offering of peace. Kaya nga lang po, kailangan natin maging mapagbantay kung kailan ba dumalaw ang Panginoon o kung nalampasan man tayo, hanapin natin ang presensya niya. Hindi pa po huli ang lahat. Tayo po ay pwede pa pong makasama po, pwede pa pong tunay na maging mga anak niya. Magwagayway tayo ng palaspas sa katagumpayan at hindi sa kabiguan. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay nandito. Kailangan lang nating tawagin, saliksikin at namnamin ang presensya niya. Mga kapatid, handa po ba tayong pagsubo ng ating mga buhay ngayon? Bitawan ang mga bagay na mahalaga sa atin at daputin yung nag-iisang pinakamahalagang bagay para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Tayo po'y tumayo ngayon at awitin natin ang Yahweh. Hallelujah.